ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, ilang araw na po walang ulan. Hindi lang yan, medyo mainit-init pa nga ang panahon. Maaraw, pero kanina, bigla na lang bumuhos ang ulan sa ilang lugar sa Metro Manila. Ang nagtatanong ngayon na marami, may nagbabadya kayang bagyo. Alamin natin, mula sa ating ekspertong totoo, ang resident meteorologist ng GMA News. Walang iba, kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Mamang Tani. Mike, mga kapuso, makikita po dito sa Doppler radar image ng Project NOAA ang pag-ulan na yan dulot po ng thunderstorm na galing dito sa may bundok ng Sierra Madre at hindi sa habagat, Mike. Kaya yung ulan mula dito sa east galing papunta ng west. Katunayan, nananatiling mahina ang habagat at may reeds ng high pressure area na nakatutok ngayon dito sa Luzon. At binabantayan na rin ng pag-asa ang isang low pressure area na namata naman 1,360 kilometers dyan sa may silangan ng Central Luzon. Mga kapuso, nasalbas pa po ito ng PAR at wala pang epekto sa ating bansa. Bukas, Visayas at Mindanao pa rin na makakaranas sa mga pagulan. Mula umaga yan at sa hapon naman, may tsansa ng pagulan dito sa Luzon. Pati na rin po dito sa Metro Manila na kung saan pagdating ng gabi, mas mataas yung posibilidad ng pagulan. Pero napakaalinsangan po dahil posibleng umabot ng 39 degrees Celsius yung ating init factor. Pero mga kapuso, kahit mainit at madalang ang ulan, hindi pa po ito yung binabantayan nating posibleng pagkakaroon ng El Nino. Sa datos ng International Research Institute o IRI, bumaba sa 69 o 65% ang tsansang magkaroon nito ngayong taon. At kung sakali po magkakaroon ng El Nino, mahinang El Nino lamang po yung pwede nating maranasan. Okay, Magtani, nag-post si Facebook user Red Angel sa ating magtanong kay Magtani, totoo ba raw na pag may El Nino, may papasok na malalakas na bagyo? Magtani? Yes, Mike, Red. Kapag may El Nino, lalong-lalo kapag nagsisimula yung El Nino, nagiging mas mainit dito sa may Central Pacific Ocean. At dyan nabubuo yung mga bagyo imbes na dyan sa may West Pacific. At ibig sabihin yan, kapag dito nabuo yung bagyo, mas matagal yung ilalagi niyan bago pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Pangalawa na, yung mas mababa yung wind shear. Ibig sabihin, isa yan sa mga kinakailangan para lalong lumakas yung bagyo. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Magtani.